Hello guys, hello. So, ito guys is additional ano lang to, concept, okay? Kasi na-discuss ko to before dun sa may M2, but yun nga, hindi ko siya na-discuss sa South. So, bibigyan ko lang din sila ng chance to learn this concept lang din to add para kumbaga mas ma-gets. Ito guys is mabilisan na lang to, no? Hindi ko na siya isosolve ng buo. Pero kasi hindi na rin naman natin siya mag-grasp totally since ayun nga, marami pa kayong nire-review yung ibang topics with regards to the ano. Ito na lang yung tatandaan nyo when it comes to method of members. Okay? Guys, magkaiba yung magiging solving nyo, okay? Whenever na makakita kayo ng 2-force tsaka 3-force member. As you can see guys, ang member dito, for example, etong member natin na to, wait lang. Okay. Etong member, ano niya? Okay. Tingnan natin. Sige, subukan. Guys, yung member na to, itong nakikita nyo, hina-highlight ko na yan, okay? Is it 2-force or 3-force member? Di ba ang condition natin kapag meron tayong 2-force member, okay? For example, ito lang, dito lang sa portion na to, okay? Pag meron tayo guys, 2-force member, okay? Ito, tandaan nyo lang ibig sabihin, wala tayong external force acting on the anywhere along this member. Ibig sabihin, wala tayong force dito, walang force na ganyan, walang force na naka-incline na ganun. Ibig sabihin guys, doon mo lang pwedeng i-consider that your member is a 2-force member considering na yung magiging force lang niya is pag ganyan and then pag ganun. Okay? Ang ibig sabihin naman natin guys, when we say about a 3-force member, okay, is yung member mo, ayan, meron na namang adds, Diyos ko, is magkakaroon na siya ng force either pag ganyan niya, o sige, gawin na natin uniformly distributed load, okay? Pag ganyan, okay? And then, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng i-treat yung sisingaw na force dito as dito only as tension and compression. Ang mangyayari dyan guys, magbe-bend ngayon yan. Okay? At kapag ka nag-bend ngayon yan, ibig sabihin at both ends, okay, makinig kayo mabuti, at both ends, magkakaroon yan guys ng reaction na vertical tsaka horizontal na ano tawag dito? Vertical at horizontal reactions para mas madali nating maintindihan, okay? Okay, makinig kayo mabuti. Tingnan niyo munang mabuti itong problem natin, okay? Teka lang. Mabilisan na lang to, guys. Okay? Tingnan nyo na lang mabuti yung problem natin. Yung naka-highlight dyan guys is member AC. Yung member AC natin, knowing na meron siyang knowing na meron siyang uniformly distributed load na ganyan. So, ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng i-treat guys as what? Hindi mo siya pwedeng i-treat as a 0-force member. Ibig sabihin pala, pag binaklas mo ngayon yan, okay, pag binaklas mo ngayon yan, sige, subukan kong burahin, buburahin ko muna or kaya i-white ko. Sige, subukan ko i-white. Guys, kung titingnan nyo mabuti, okay? I think, lang pala, sorry. Okay. Wait lang Okay, kung titingnan nyo mabuti, guys, hindi pala naalis. Ganun. Sige, ito na lang. Okay. Kung titingnan nyo mabuti guys, pagka binaklas ko dito yan, ayan okay. Iburahin ko muna, okay. For example, ayan. Pag binaklas ko dyan yan guys, dahil hindi siya 2-force member, ibig sabihin, hindi mo pwedeng i-treat yung force niya as ganito. Wait lang. As tension or as tension lang or compression kung gusto mo. Pero hindi mo siya pwedeng i-treat as ganyan, okay? Hindi kasi siya 2-force member. Ibig sabihin, magkakaroon niya ng separate na reaction at both ends. Magre-react ngayon dito yan. Okay? Magre-react ng pag ganyan and then magre-react ng pag ganito. Okay? In those cases, guys, para lang mas maliwanag, okay? Para lang mas maliwanag tayo. Kapag 3-force member, simply, ang gawin mo, okay? Simply, ito, mabilisan na. Simply, ang gawin mo, wag mong kukunin yung naka-slant na I-separate mo siya always into two components, okay? Gawin mo siyang as C, Y, and then CX. Ganyan yung gagawin mo. Okay? Pag ipinagpalagay natin that this member is not a 0-force member. O sige, simplihan ulit natin. Mas masimple na. Okay, ganito na lang. Okay?
Siguro, saan ba merong space? Dito na lang siguro, izo-zoom ko na lang ng matindi. Okay, makinig. Makinig. Okay, makinig. Guys, for example, ito yung member natin. Okay? Ito na, ganito gagawin nyo during For example, this is your member. Okay? Ngayon guys, this is a zero force. For example, ayan. Okay. Okay, so sabihin natin pin yan and then pin dito. Okay, yan. For example guys, this is your A, B, C. Okay? Kung zero force member natin siya i-treat, listen. Kung zero force member, kung two force member natin siya i-treat, pag binaklas natin yan, di ba? Burahin ko to, pag binaklas natin yan guys, ang mangyayari, ang sisingaw dyan is pag ganun. Tama? And then, pag pinatagos mo siya, ito guys, sa two force members ka lang, pwedeng magpatawid ng internal force. Ibig sabihin, this is your AB, di ba? Tama? O ngayon guys, pag binaligtad naman natin yan, pag binaligtad naman natin yan, pag binaligtad naman natin at dito natin binaklas, knowing that yung AB mo is yun niya, tension na pag ganyan, ibig sabihin, pag tungtong niya dito, di ba, pag lipat niya dyan, yung AB mo, it will be compression. Magiging ganyan nga yung AB mo, parang sa thrust lang natin. Kasi thrust natin, guys, are two force members only. Tension or compression. Ganyan lang. So, eto guys, pwede mo siyang isolve. Eto na, tandaan nyo to. Yung component niya is pwede mong isolve as AB cosine of theta and AB sine of theta. Pwede mo siya isolve as ganyan. Yung ABY mo, this will be your ABY and this will be your ABX. Okay? Okay? Ganyan. Pero guys, i-redraw ko ulit. Same lang ng magiging purpose yan. Same lang ng magiging, let's say na same lang sila. But guys, ang pagkakaiba ngayon is meron ka ng force dito. Okay? May force ka na diyan. Ngayon hindi na either tension or compression 'yan. Marami ka ng yung mga joints mo or yung mga dugtungan mo diyan is magre-react na yan with the different components. So ganito, pag binaklas mo yan guys, pag binaklas natin to, okay? Pag binaklas natin yan, okay? Ang tendency niyan, ganito gagawin nyo. Huwag nyo siyang okay? Magkakaroon ka diyan ngayon. Ito masyadong makapal. Magkakaroon ka dyan ngayon ng separate na component na paganyan, which will be your B, Y, and then BX. Okay? Sana malinaw yan, Sana luminaw pa pala. Okay? And then guys, ganito gagawin nyo. Okay? Hindi nyo yan pwedeng kunan ng component. Sabihin natin, sir, pwede ko ba siyang kunan ng component? Diba? This will be your B. Okay? Yung BX natin, pag minoment natin yan kasi magiging B sine of sabi mo AB kasi ginagaya mo nga yung kanina, di ba? Sir, pwede mo nating i-treat yan as ABX and then ABY. Tapos kukunin ko sir yung component dito which will be AB. Kapag ginawa ko yun, mangyayari dyan, this will be AB cosine of theta and this will equal to AB sine of theta. Tapos sir, kukuha lang ako ng moment dito. Ibig sabihin, ang mangyayari, from A, summation of moment equal to 0. So, mangyayari dyan is 0 is equal to AB sine theta multiply by, sabihin natin, distance, okay? And then plus AB cosine theta multiplied by distance 2, sabihin natin ganyan, okay? And then yung plus, sabihin natin, or plus or minus uniformly, uniformly is UDL, sabihin natin sabihin natin resultant ng UDL multiply by distance 3, which is pagkakainuha natin dito, kukunin na ganyan, di ba? Ganun tayo mag-moment. Is makukuha na natin tong AB. Okay? Hindi guys, hindi ganyan na magiging solving nyo if yung member nyo is a two-force member. Okay? Ang gagawin nyo ganito. Balikin natin, tanggalin natin lahat yan. Okay? Yan nga lang. Sorry. Hindi na makakaya. Okay? So, tanggalin natin lahat yan. Let's say, tanggalin natin to lahat. Okay? Ngayon, ganito ang gagawin nyo, guys. Makinig kayo mabuti. I-separate nyo siya ngayon into two component. Di ba, sinesegregate natin yan, guys, into segment naman talaga. So, drawing natin to ngayon. Okay? Ganito, guys, yung gagawin nyo. Ang gawin nyo, if three force member siya, i-separate nyo siya as this is your B, okay? BY, and then
separate mo siya as BX. Okay? Dalawang component ngayon gagawin mo dyan. At pag nilipat mo yan, same concept with the earlier discussion natin about the method of members and joints, opposite direction yan. Okay? This will be your BX and this will be your BY. Ngayon, pag nag-take ka ng moment dito, lalabas yung BY mo dyan. Pag nag-take ka ng moment dito, lalabas yung BY mo dyan. Dun mo pa lang sila pwedeng pag-equatein. So, this will be your C. Okay? Ganun guys. So, wag nyong gagamitin. Pag nakakita kayong 3/4 member, wag nyo siyang gagamitin wag nyo siyang i-resolve into components like this. Okay? Bakit? Ang reason lang is because yung X mo na to, yung BX mo na yan, magre-react yan sa horizontal component nitong load na to. At yung vertical component mo naman ng BY is magre-react yan sa vertical component ng applied load mo dito. Which is guys, pag kinuha mo yan, yung X tsaka Y na yan is not the same. So, hindi sila same ng, hindi sila magiging same ng resultant. So, ganun lang. No? Yun lang naman ang gusto kong idagdag, okay? And guys, sana tomorrow is during the examination, okay? Pagbutihan nyo. Isa sa napansin ko is lagi kayo nag-uunahan mag-submit. Huwag nyo ugaliin yun, okay? Hanggat may time pa guys, please make sure na sagutan lahat. Kasi may lalabas at lalabas dyan, okay? Lalo na kapag nag-review kayo mabuti. Okay? Tonight, bago matapos yung araw, mag-pray ulit kayo. And then, tomorrow naman is bigay nyo yung best nyo. Whatever happens, kapag ginawa mo talaga lahat ng makakaya mo, okay? Makakalusot tayo. Nagkakaintindihan? So, ito guys is my last help for you bago mag-P2 examinations, and I hope na makakatulong ito, okay? Hindi lang ngayon or hindi lang for the exam tomorrow, but for your future, for the future purposes, okay? So, yun lang, and then, pabasa na lang ito. Good luck. Bye!